called according to His purpose. Malinaw ba yung sounds? At ito ay recording din, ano? Yung mga kapatid natin na hindi available ngayon ay mapapakinggan din na ito pag ito ay na-upload na. Sa verse 29, dito natin mababasa yung word na predestinate. Kaya hindi pwede na hindi mo ituro ito. Hindi pwede na hindi mo pag-aralan, hindi mo pwede na hindi maunawaan ito. Amen. Dahil kung hindi mo kayang ituro predestinate, tatalunin ka pa ng mga Calvinism. Tatalunin ka pa ng Arminianism. Nasa message ka pero hindi mo kayang ituro. I think, maaaring natatakot kang ituro ito kung hindi mo talaga ito na-reveal sa'yo. Kaya sabi ng prophet, predestinate, there's the mystery. Mamaya babasahin natin yung sinabi niya na yan. So dito, mababasa natin sa verse 29 ng Romans chapter 8, for whom He did foreknow. Tanging ang Diyos lang ang merong foreknow. Yung paunang kaalaman. Tayo, wala tayong paunang kaalaman. Ang meron lang tayo ay pumili ayon sa ating nais. Meron tayong free will, pero hindi natin nakikita na pupurno kung ano yung magiging kalalabasan o outcome ng ating mga desisyon o ating mga ginagawa. Kung ano yung ating nais, yun ang ating ginagawa. Pero ang Diyos, na-foreknow niya muna. Then itinalaga niya. Kaya for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His sons, that He might be the firstborn of any brethren. So the word predestinate. And sa 30, binanggit niya ulit, moreover whom He did predestinate, them also called. Yung mga itinalaga ng Diyos ay tinawag niya. At ang mga tinawag niya ay kanyang inaring ganap. And He called them, He also justified, inaring ganap, and whom He justified, ay kanya namang niluwalhati. So, and another scripture na mababasa nyo ay dito sa Ephesians 1:4. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Okay? That He should be holy and without blame before in Him, in love. Sa 5, this is the word, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. And last ay sa verse 11. And whom also, sa Ephesians 1:11, have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. At bago tayo tumungo sa message, napakahalaga sa pag-aaral, no, sa pagtuturo. Amen. Na para meron tayong comparison, kailangan meron tayong outside sa Bible, outside sa message, meron tayong mga titingnan at babasahin na mga o tinatawag ito mga references. Okay? Hindi natin absolute yung mga references na yan, pero ito mga references ay makakatulong ito upang masigit nating maunawaan ang Bible at ang message. Amen? Kaya dito sa encyclopedia, merong article dito about encyclopedia. Okay? Ang predestination ay yan ay sa theology, is the doctrine that all events have been willed by God. Usually with reference to the eventual fate of individual souls. So yan yung explanation of predestination. Ayan daw ay theological determinism o yung pre-determinism. Hindi pre. Predeterminism. Okay? Now, sa time ng pre-Nicene period, merong isang tao na ang pangalan niya ay si Origen. Isa siyang scholar and Christian theologian. At siya ay merong mga sinulat tungkol sa predestination. Okay?
Isinilang siya ng 185 AD at namatay siya ng 253 AD. So, nauna to kay St. Augustine of Hippo, si Origen. Okay, isa siyang scholar and Christian theologian. Ano ang sinulat niya? Anong paniniwala ni Origen? Ang paniniwala niya, he believed God's predestination was based on God's foreknowledge of every individual's merits. So yan yung paniwala o sinulat ni Origen. Okay? Yan ay sa panahon ng pre-Nicene period pa. Okay? Then, later in the 4th and 5th centuries, ay dito natin makikilala si St. Augustine of Hippo, 354 to 430 AD. Also taught that God orders all things while preserving human freedom. So naniniwala si Augustine Hippo sa premoral o free will. Augustine believed that predestination was based on God's foreknowledge. Ganon din, pareho sila ni Origen. Later, in response to Pelagius, Augustine said that the sin of pride consists in assuming that we are ones who choose God or that God chooses us in His foreknowledge. Yun yung argumento na we are the ones who choose God or that God chooses us in His foreknowledge because of something worked in us. And argue that it is God's grace that caused the individual act of faith. Now, yung mga scholar ay nahati. Na-divide sila dito sa turo ni Augustine. Kaya sabi ng mga ibang scholar, ang teaching ni Augustine ay double predestination. Okay, pag sinabing double predestination, ang concept niyan, ang Diyos ay pumili ng mga tao na mapupunta sa langit at pumili din ang Diyos kung sinong gusto niyang mapunta sa impyerno. So, ibig sabihin, nagtalaga siya ng mga certain people na gusto niyang maligtas, mapunta sa langit, at nagtalaga din siya ng mga tao, mga people na gusto niyang mapunta sa impyerno. Kaya sabi ng mga ibang mga theologian, ang tawag nila dyan ay double predestination. Sa message, hindi mo maririnig yan eh. Hindi na naiintindihan double predestination. Diba? Kahit itanong niya kung sino-sino mo, ano yung double predestination? Yun ang turo na St. Augustine of Hippo. Yung double predestination. Kaya maraming mga scholar na na-divide sa turo na yan. Okay, sabi niya, Catholic scholars tend to deny that is held such view, while some Protestants, yung ibang mga Protestante at mga secular scholars affirm that Augustine did believe in double predestination. Excuse me. Yan. Scholars are divided over whether Augustine's teaching implies double predestination, while some Protestants and secular scholars affirm nila na si Augustine ay naniniwala sa double predestination. Kaya, yung predestination, maraming hindi naniniwala. Dahil sa ganitong kaunawaan na double predestination, na ang Diyos daw ay pumili siya ng mga tao na ililigtas niya o gusto niyang dalhin sa langit, at pumili ang Diyos ng mga tao na gusto niyang mapunta sa impyerno. Amen. At meron akong isang kaibigan, one time, na share ko lang, no? Ito ay totoo naman. Ay, sabi ko, Brad, ay, dito pala sa message natin, marami mga impersonator. Kasi, yung propeta mismo, nakapag-rise up siya ng mga impersonators. Nung ituro niya ang first pool at second pool, niya sabi sa kanya ng angel, doon sa vision niya, huwag mo sasabihin yung unang hatak at pangalawang hatak. Pero ito daw ay naikwento niya sa mga tao. Yung una at pangalawang. Nagalit ngayon ang anghel sa kanya. Kaya sabi ng anghel sa kanya, nakapag-rise ka ng mga impersonator. Kaya that's why sa panahon natin,
maraming mga impersonators. Hindi lang sa panahon nila Moses, lalo na higit sa panahon natin, nang mahawakan nila itong tape messages. Kaya si Buddy Branham, nung nabubuhay siya, nakita niya na kapag nahawakan ng ibang tao itong messages na to, huwag sana itong i-interpret. Amen. Pero hindi na mapigilan ng propeta yon dahil wala na siya. At nagkatotoo yung sinabi ng anghel sa kanya na nakapag-rise siya ng mga impersonator. So marami naging impersonator dito sa message. Amen. Now, si Agustin Hippo, sige, huwag nating basahin yan, pero may turo din si St. Augustine na ang mga tao ay merong free will. Okay? Ito lang naman ay mga references para magtanong sa atin, sino ba si St. Augustine Hippo? Ano ba ang unawa ni St. Augustine Hippo? Para alam natin, hindi tayo, mali si St. Augustine. Bakit ano ba una? Di mahirap magsabi na mali ang tao na to kung hindi mo naman, wala kang research. So tayo naman ay, nagre-research tayo bilang, ito ang tawag yan ay references. Okay? References siya to compare sa message. Kanina, nakita natin na si St. Augustine ay si Origen ay naniniwala siya na ang predestination ay base sa God's foreknowledge. Ganon din si St. Augustine Hippo. Ngayon, tingnan naman natin sa message mamaya. Ano naman ang sinabi ng message, diba, about sa predestination. Okay. Now, merong tanong dito, who is the father of predestination? Ang sagot dito sa Wikipedia, in Christianity, the doctrine of God, that God unilaterally predestined some person to heaven, yan, and some to hell, ay kanina nag-originate? Agustin of Hippo. Kaya sabi ng mga Protestant na mga scholar ay double predestination yung unawa ni Agustin. Dahil some persons to heaven, some to hell. Okay? Kaya sabi nung isang kaibigan ko na, kung pinili ako ng Diyos na maging impersonator, wala akong magagawa. Sabi ko, ha? Kung pinili ka ng Diyos na impersonator ka? Sabi ko, mali yata yung predestination mo. Ibig sabihin, hindi ka sigurado sa mensahe na ito. Na kung pinili ka ng Panginoon na maging impersonator, okay lang sa'yo. Okay lang daw sa kanya kasi pinili siya. Gusto siya ng Diyos na gawin siyang impersonator. Kasi ang unawa dito sa message, si Judas naging Judas dahil gusto ng Diyos na maging Judas siya. Diba? Si Cain naging serpent seed dahil gusto ng Diyos na maging serpent seed siya. Wala tayong magagawa . Gagamitin nila yung scripture na walang magagawa ang palayok sa magpapalayok. Hindi apply doon yun. Diba? May tamang application yung scripture na yon na walang magagawa ang palayok sa magpapalayok. Okay? Hindi apply doon sa kaligtasan ng tao. Okay, mamaya makikita natin. Dito, nakita natin na si St. Augustine Hippo, meron siyang double predestination teaching. Okay, kaya maraming mga tao ayaw tanggapin itong predestination. Sila naniniwala. Yan, double predestination is the idea that not only does God choose some to save, He also creates some people who will be damned. St. Augustine Hippo, siya yung created the concept of predestination. So originally, kapatid, siya yung may concept ng double predestination. St. Augustine Hippo. At one of the first popular teacher ng teaching ni St. Augustine Hippo ay walang iba ay sino? Si John Calvin, isang French theologian na nabuhay noong 15th century. Kaya siya itong naging tinatawag na proponent ng teaching ni St. Augustine. Kaya mayroong mga tinatawag na Calvinistic view, yung Calvinism. The views taught by Calvin came to be known as Calvinism. Sino dito may idea ng Calvinism? So kung wala kayo, hindi, kung wala kayong
references kung anong ibig sabihin ng Calvinism, ano yung Calvinism, mahirap yung sabihin mali. Mali ang mga Calvinism. Paano naging mali ang Calvinism? So dapat, mayroon kang pag-aaral, makita mo kung ano yung kanilang turo. And that's why sa pagtuturo mga kapatid, kailangan kunin mo din para makita mo kung paano sila naging mali at andito yung mensahe. Di ba? Comparison. So, another thing, si John Calvin kasi ay isang French theologian, pastor, and reformer sa time ng Protestant Reformation. Pero mas nauna si Martin Luther. Si Martin Luther, siya talaga yung nag-umpisa ng Reformation. Okay. Si John Calvin kasi ay isang tinatawag na Augustinian monk. Nag-aral siya sa Augustinian School. Ganon din si Martin Luther. Di ba? Si Martin Luther ay isang former Augustinian fraile. Yan ang background ni bago tawagin bilang messenger. Amen? Si Martin Luther, ang ating Panginoon, ang background niya ay former Augustinian fraile. Diba? Kaya, lumabas man siya sa Catholic, adapted niya pa rin yung turo ni St. Augustine pagdating sa predestination. Ganon din tayo. Lumabas nga tayo sa churches sa pinanggalingan natin dahil meron tayong mga turo hindi nagustuhan. Pero hindi lahat iniwan natin. May dala-dala tayong turo sa pinanggalingan natin. Katulad tayo, galing tayo sa Taguig. Di ba? Dala-dala din natin kung ano yung turo. Lumabas lang tayo, pero sa turo, hindi talaga tayo totally lumabas. Di ba? Kaya kailangan magsimula tayo muli. Amen. Yun ang ginawa natin. Now, ano ba ang turo ni Martin Luther sa predestination? Kasi kailangan alam natin Martin Luther ang predestination. Yan. Luther understood that despite man's confusion, predestination is taught in the scripture. And the one who desires to be faithful to God and His word must faithfully handle what God's word says about predestination committed to. Perhaps most surprising is that when one studies Luther and doctrine of predestination, it quickly becomes apparent that he believed in what has been called double predestination. Ganon din si Martin Luther. Messenger siya ng Sardis. Pero pagdating sa predestination, adapted niya yung turo ni St. Augustine. Diba? Pero ang mensahe na dala-dala ni Martin Luther ay the just shall live by faith. Amen? Yan ang background ni Martin Luther. Okay. Now, pumunta tayo sa message. Nakita na natin yung mga background ng mga theologian. Pagdating sa message, dito natin mababasa ngayon, ay sabi niya, the first thing, yung unang bagay muna na dapat maunawaan natin. First thing daw. Sabi niya, first thing, I want to say this, that predestination is, ayun, hindi ko siya ituturo. Bad word Siguro kung yan ay mura, ay talaga hindi natin ituturo kasi kung mura. Bad word Yung predestination, hindi siya bad word na parang mura. Diba? Diba? Yung mga madalas na salita ng mga tao, mga nagmumura. Ay, hindi ko talaga ituturo yon. Diba? Pero yung sinasabi itong bad word, bakit bad word? Doon sa mga references na nakita kasi natin, ang predestination, ang nag-originated ay si St. Augustine of Hippo. Diba? Na double predestination na ang Diyos dahil pumili ng gusto niyang maliligtas at ang gusto niya maiimpyerno. Kaya sabi ng propeta, unang-una dapat natin na malaman ang predestination is a bad word for minister to use before an untrained congregation. Ibig sabihin, huwag mo siyang gagamitin. Kung ministro ka o pastor ka, huwag mo siyang gagamitin doon sa mga untrained congregation. Paano kung matatagal na sa mensahe katulad ni Father Johnny? Hindi mo na pwedeng sabihin na untrained.
Di ba? Nauna pa sa'yo yan ng ilang taon. 10 taon o 20 years. Di ba? Bago ka nagpastor. End time na yan. Di ba? Kaya, pag sinabing bad word siya kung gagamitin mo ito sa mga untrained congregation. Kaya sabi ng prophet, ang palagi niyang ginagamit ay ano? For knowledge. Dahil daw, ang predestination is only the foreknowledge of God. Okay. Dito naman sa message na Jehovah Jireh, there's a doctrine of predestination which is rotten nonsense. Yung isa kanina, sabi niya, bad word. For a ministers na gamitin niya ito sa mga untrained congregation. Yun ang ibig sabihin na bad word. Hindi yung bad word, hindi ko ituturo to kasi bad word. For a minister to use before untrained congregation, yun ang ibig sabihin niya na bad word. At pangalawa, rotten na nonsense. Bakit rotten and nonsense? Kasi nga, ang originator ng predestination ay sino? St. Augustine of Hippo, isang Catholic, diba, defender. Okay? Pero sabi niya, meron talagang totoong predestination. Ayan. So ba't hindi mo ituturo? Meron palang totoong predestination, Brother Johnny. Kung merong bad word, rotten, mayroong totoong predestination. So hindi pwedeng hindi mo ituro. Ang problema, kapag hindi mo alam kung paano ituro yung true predestination. Di ba? Yun ang magiging problema mo. Takot kang ituro. Kasi bad word eh. Pero ang totoo, hindi mo alam ituro kung ano yung true predestination. Sabi niya, but there really is a true predestination. Ano yung true predestination? God, by foreknowledge, could predestinate because He has foreknowledge. Kung ang Diyos wala siyang foreknowledge, hindi siya Diyos. Di ba? Pag sinabing foreknowledge sa Tagalog, paunang kaalaman. Nakita niya na beforehand. Predetermined. Di ba? Na-determine niya na. Predetermined beforehand. Yun yung sinasabing foreknowledge. Sa kanyang paunang kaalaman. Wala pang pasimula. Wala pang John 1:1, nakita niya na. Kasi pasimula, John 1:1 eh. In the beginning was the Word. Pero wala pa. Doon pa lang siya sa eternidad. God alone. Di ba? By foreknowledge, could predestinate because of foreknowledge. At ang Diyos daw, ay ano, hindi siya willing. Ang desire ng Diyos, ang gusto niya, walang mapahamak. Pero ang tanong ko palagi, ba't may napahamak? Ang Diyos, ang desire niya sa sarili niya, ay hindi siya willing na may pahamak. Ba't may napahamak? Diba? Dapat walang napahamak kasi hindi nga willing ang Diyos eh. God knew, kasi nakita niya eh. Dahil alam ng Diyos. Nakita niya sa kanyang paunang kaalaman, God knew, sabi niya, knew what? Knew that who would perish and who would not. Ang nais ng Diyos, walang mapahamak, kundi ang lahat ay makarating sa pagsisisi. Pero sa foreknowledge ng Diyos, nakita niya kung sino yung mapapahamak at hindi mapapahamak. Hindi niya pwedeng baguhin yun. Ito, ayoko mapahamak to. Hindi ko itatalaga to. Ito, gusto ko mapahamak, itatalaga ko mapahamak. Hindi ganun ng Diyos. Ang nais ng Diyos walang mapahamak eh. Pero nakita niya yung mga mapapahamak. Diba? Hindi pwedeng baguhin ng Diyos iyon. Hindi pwedeng i-bypass ng Diyos kung ano yung mga nakita niya. Kapag bypass niya ang lahat ng mga nakita niya at pipili lang siya kung ano yung gusto niyang italaga, magiging unjust God siya. Diba? Kaya lahat ng bagay, itinalaga ng Diyos. Walang bagay na hindi itinalaga ang Diyos. May mga tao na nagsasabi na hindi itinalaga ng Diyos. Ang tanong ko, paano mo nalaman na hindi itinalaga ng Diyos? May foreknowledge ka? Amen. Kaya, nonsense, it is wrong to say na ito tinalaga ng Diyos, ito hindi tinalaga ng Diyos.
Paano mo nga nalaman na hindi itinalaga ng Diyos? May foreknowledge ka ba? Kasi hindi nangyari. Dahil hindi nangyari, hindi itinalaga ng Diyos. Paano mo nalaman na hindi itinalaga ng Diyos dahil hindi nangyari? May foreknowledge ka? Wala. Ngayon, kung hindi nangyari, ibig sabihin, hindi yan nakita ng Diyos. Diba? Kaya nga, i-example ko sa inyo mamaya si Buddy Branham, yung kanyang car accident. May mga nagko-comment sa car accident na mga hindi naniniwala kay Buddy Branham eh. Yung propeta yun, namatay sa horrible death, car accident. Akala ko ba propeta? Tapos na car accident. Kaya may mga chismis-chismis sila, si Buddy Branham, lasing, si Buddy Branham, reckless, si Buddy Branham, hindi nag-iingat. Diba? Kaya namatay tuloy sa car accident. Pero bago yan, ay dito muna tayo sa mga sinabi ng prophet. Now, mayroon dalawang bagay na sinabi ng prophet sa mga message na binasa natin, na ang predestination is a bad word for a minister to use before untrained congregation. Yan ang babasahin mo. Hindi sasabihin mo, ay predestination, bad word eh. Hindi na sinabi ng propeta. Ang sinabi ng propeta, ng message, ang predestination is a bad word for a minister to use saan? Kung matatagal ng kongregasyon, matatagal ng mga miyembro sa message, matatagal ng mga message believer yan, untrained pa ba yan? Diba? Ano pa? Yung doctrine of predestination ay rotten at nonsense. Yun ang huwag mo ituro. Yung maling predestination. Diba? Na galing sa unawa ni St. Augustine of Hippo. Yun ang huwag mong ituro kasi yun ang rotten at nonsense. Okay? Yan. Yan ang huwag mong ituro na predestination kasi rotten and nonsense yan. Ito si John Calvin. Familiar kayo? Ano yung Calvinist doctrine? Kasi maririnig yan sa mga denomination. Kailangan, meron din kayong knowledge dyan. Hindi nyo pwede sabihin, hindi mali yung Calvinist doctrine. O ano yung Calvinist doctrine? Bakit nasabi mo mali? Sabi ng propeta, yun na sabihin mo. Pero wala kang idea, ano ba yung Calvinist doctrine? Kaya tatin, sa pagtuturo, kailangan natin basahin yung mga references. Sabi niya, yung mga Calvinist believe, anong paniwala nila? At the beginning of time, ito na, God selected a limited number of souls to grant salvation. Ayun, namili ang Diyos. Sa pasimula daw ng beginning of time. Ang Diyos ay pumili lang siya ng mga limitadong mga kaluluwa na ginrant niya ng salvation. Yan ang Calvinist doctrine. So may idea na kayo kung ano yung Calvinist doctrine. Okay. Ang Calvinism, sabi dito, the theology of Calvinism, the most common meaning of Calvinism is a doctrine one. A Calvinistic theologian is someone who promotes the doctrines of predestination and divine election. But we need to be careful with this understanding. Predestination and election were central themes in the 4th century church. The theologian Augustine of Hippo. Then, noong 11th century, ay sino? Si Anselm of Canterbury. At noong 13th century, si Thomas Aquinas. 14th century, si Thomas Wardan. At ang uli ay sila si Martin Luther, si John Calvin, si Zwingli, taught predestination and election. When people mean Calvinism, they mean a specific presentation by certain particular points. So yan, kasama dyan sila John Calvin, Martin Luther, sila Zwingli. Mga man of God din yan. Diba? Mga great man of God sa panahon ng Reformation. So, yung Calvinist, naniniwala sila that before Adam's fall into sin, bago daw magkasala si Adan, ang tao daw ay meron silang free will. Yan ang turo ng mga Calvinistic theologian. Na bago magkasala si Adan, di ba?
from the beginning. Hindi pa nagkakasala si Adan. Si Adan daw ay merong free will. Tama? Agree? Agree? Di ba? Merong free will si Adan. Mamaya, makikita sa message. Pero sabi dito, si Adan, bago magkasala, meron siyang free will and was able to choose the good. Tapos, nung magkasala na si Adan, nawala daw yung free will. Free will has been lost. Nung nagkasala si Adan, nawala na yung free will. Yun ang unawa sa Calvinist. Dapat, alam mo kung ano yung Calvinistic idea of predestination, tsaka sa free moral. Okay? The loss of free will due to sin was taught by, ayun, si St. Augustine Hippo pa rin, na nawala daw yung free will ng tao dahil sa kasalanan. Diba? Tapos, was common doctrine in the Western Christian Church until the time of Reformation. Luther emphasized it strongly. Sinuportahan pa lalo. Pinagtibay pa lalo ni Luther yung unawa, yung turo ni St. Augustine Hippo. Okay? Hindi natin basahin lahat. Si maubos oras natin. At sa panahon din yan ng Age of Reformation, dumating naman si Jacobus Arminius. Ito yung mga Arminian. Ito yung kumontra naman sa turo ng mga Calvinistic. Kaya Calvinist versus Arminianist. So dapat alam nyo din yan. Ano naman yung stand ng mga Arminian. Okay? Ang founder nila ay si Jacobus Arminius. Isa siyang Dutch Reformed minister and theologian during the Protestant Reformation period. Okay? Dapat alam nyo. Ang mga Arminianism naman, ang isa sa mga doctrine nila ay holiness. Si Arminian ay isang Wesleyan. What is the main belief of Arminianism? Arminians believe that election is based on God's foreknowledge. On those who believe in Him through faith, which means God choose those who choose Him on their own free will. May punto. Tingnan natin sa message mamaya. So, ang belief daw ng Arminian, ang mga Arminianism, na ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa foreknowledge. Medyo tumatama, di ba? Medyo tumatama. At yung mga naniwala sa Kanya sa pamagitan ng faith, ang ibig sabihin daw, God choose those who choose Him. Pinili sila ng Diyos dahil pinili nila ang Diyos. Ibig sabihin, pinili ko si Lord. Kaya pinili ako ng Diyos. Yun naman ang mga Arminianism. Diba? Based on man's response to God's offer salvation. Nakadepende daw kung ano yung response ng tao sa in-offer ng Diyos na salvation. Nangyari, nag-offer ang Diyos ng salvation. I-reject mo, i-accept mo. So pag in-accept mo, ligtas ka. Pag ni-reject mo, impyerno ka. Yan yung unawa ng Arminianism. Arminians believe God is sovereign but has limited control in relations to man's freedom and their response to it. So ang Diyos daw, dahil binigyan niya ang tao ng freedom, kaya ang Diyos daw meron na siyang limited control sa tao. Yan ang Arminianist doctrine. Ganun ba unawa ng message? Na merong limited control in relation to man's freedom? Mamaya, malalaman natin yan. Diba? Now, dito tayo sa message. Yung dalawa na yan ay tinawag ni Padre Panam, yung Calvinism at Arminianism. Sabi niya, yan ay isang dalawang. Sabi niya, there is two great school of doctrine in the church. Calvinism, Arminianism. Kung hindi ka Calvinism, sigurado Arminianism ka, brad. Kung hindi ka Arminianism, sigurado Calvinist idea ka. Dahil meron dalawa lang great school of doctrine in the church.
One of them is Calvinism, the other one is Arminianism. Ang isa ay legalist, at yung isa naman ay grace. Yung grace ay Calvinist, yung legalist naman ay Arminianism. And we come to find out that people who believe in grace, sino yan? Mga Calvinist. Ang mga Calvinist, ang unawa nila yan, eternal security. Once you are saved always. Diba? Kahit anong gawin, kahit magkasala ka pa, ligtas ako. Sa message, may mga pastor dito na nagtuturo, the same thing. Bride ako, predestinated bride. Kahit mambabae pa ako, kahit pumatay ako, predestinated bride ako eh. Hindi na mababago yun. Calvinistic idea. Pero nasa message. Diba? Kasi yan yung mga Calvinist. Sabi niya, bless God. It don't hurt me to smoke. It don't hurt me to drink. I can do these things. I've got eternal security. Kaya kahit mag-inom-inom siya, maglasing-lasing siya, magsigarilyo siya, o anumang mga kasalanan na yan, ay eternal secure na siya. Yan yung Calvinist. Sa message, mayroong mga ganyan. Sa Quezon City. Hindi ko na may mention pangalan ng pastor doon. Yun ang turo niya. Kahit mambabae pa siya. Di ba? Meron sa Pasig, kahit mambabae pa siya. Kahit makapatay pa siya, hindi na mababago yung pagiging predestinated seed nito. Bride siya eh. Yun ang claim niya. Yung mga legalist naman, ito naman yung mga kailangan manatiling malinis, holy. Ito yung mga Arminianism. I mean, then we find the other side, on the legalist, sabi diyan, I would like to bow him out. I would like to show him a piece of my mind, but I am Christian. I have to keep still. Kailangan manatili siyang malinis. Diba yung mga Wesleyan, yung mga holiness, kailangan malinis, kailangan banal. Diba? Pero yung mga Calvinist, kahit magsigarilyo sila, mag-gambling sila, o anumang kasalanan na yan, eternal security daw sila. Amen? Kaya sabi ni Buddy Branham, yung dalawang great school of doctrine na yan, sabi niya, you find yourself in two different roads, magkaiba, and neither one of them is right. Wala sa kanila doon tama. Di ba? That's hard to say, but it is the truth. Now, ano ba yung what is pre-moral agency? Moral agency is individual's ability to make moral choice based on some notion of right and wrong to be held accountable for this action. Yan yung definition of moral agency. What does it mean to say that Adam was a pre-moral agent? Anong ibig sabihin nun? Na si Adam was a pre-moral agent. God tells us what is right. Tama? But then allow us the freedom to determine what we will do. There is no evidence at all that God tricked Eve into sinning. Ba't tinrick ba ng Diyos? Adam dinaya ba ng Diyos si Adam para magkasala lang? Sinadya ba ng Diyos si Adam na magkasala lang? Ginusto ba ng Diyos na si Adam magkasala? He did not stack the deck against them, nor did he empower them. They were free to choose either way. Okay. The pre-moral agency of Adam refers to the Bible's teaching of Genesis 2 and 3. Basahin niyo yun. Genesis 2 and 3. Freedom to choose between good and evil, ability to obey or disobey God's command, responsibility for his own simple action. This doctrine implies that Adam's sin was not predetermined but a deliberate choice. Kasi wala naman foreknowledge si Adam para ma-predetermine niya kung ano yung magiging outcome ng kanyang action. Hindi niya alam. Pero ang Diyos, nakita na ng Diyos yun. Kung ano yung magiging outcome. Di ba? Yung bunga nung disobey ni Adam. Pero si Adam, hindi niya alam yun kasi wala siyang foreknowledge. Ngayon, ang question, sa tingin niyo ba, kung si Adam have choose differently,
if he knew the consequences. Kung alam niya yung magiging consequences, yung magiging bunga ng kasalanan niya, sa tingin niyo ba, si Adam ay iba pipiliin niya? Yes. Hindi niya pipiliin yun. Kung meron siyang foreknowledge. Kung na-predetermine niya sana kung ano yung magiging outcome ng consequences, hindi niya pipiliin. Kaso, wala nga siyang foreknowledge eh. Hindi niya alam yung magiging outcome ng kanyang pag-disobey. Ang nasa isip niya lang, dahil ang kanyang asawa, si Eva, ay nagkasala, sinamahan niya na. Di ba? Type ni Christ, pinasan niya ang kasalanan. Kaya sabi ng prophet, that's the way Adam and Eve. They made the wrong choice. Under ng pre-moral agency, si Adam and Eve ay they made the wrong choice. Nagkamali sila ng pagpili. Kaya si Adam ay he sinned willfully. He deliberately sinned, sinadya. Kasi sinadya niya talagang magkasala. Alam ni Adam, nakasalanan yan. Kasi sinabi sa kanya na maliban na sa lahat ng mga punong ito, maliban na yan sa puno sa gitna, huwag niya kayong gagalawin o kakainin. Diba? Dahil sa araw na kainin niya yan, kayo mamamatay, alam niya yun eh. Pero kaya sinadya niya na magkasala. He deliberately sinned. Just like Adam and Eve, every man's a pre-moral agent. Katulad ni Adan, lahat ng mga tao, ano daw tayo? Pre-moral agent. God created you a pre-moral agent. Yun ang pag-create kay Adan. Si Adan ay created by God, a pre-moral agent to do whatever you want to do about. Ganon din tayo kahit sa expert. He can make you love Him and He don't force you to love Him. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Mahalin mo ako Brother Johnny. Pag hindi mo ako minahal, impyerno ka. Ganun ba unawa natin? Pipwersahin tayo ng Diyos. Kaya sa church, ang pastor dapat hindi niya pinipwersa din. Ito pa. O pag hindi kayo nagbigay, hindi kayo impyerno kayo. Di ba? Ganun yung mga turo ng pastor sa end time eh. May impyerno kayo pag hindi kayo nagtatights. May ganyan turo. Wala daw kasi papasok mananakaw eh. Kaya may impyerno. Pero walang ganong turo ang message. Ganon din, no? Ang Diyos ay ginawa kanyang pre-moral agent. Si Adan ginawa niyang pre-moral agent. Nagawin niya kung ano yung gusto niyang gawin. Dahil ang Diyos, hindi niya ginawa na na mahalin mo siya. Na parang robot. Ipoprogram ko. Si Brother Janelle, mamahalin niya ako. Hindi ganoon ang Diyos. Hindi kanya pinrogram na mahalin mo siya. He can make you love Him. At He don't force you to love Him. Hindi tayo tinakot ng Diyos para lang mahalin natin siya. At hindi tayo ginawa ng Diyos para mahalin natin siya. Okay? Kaya ang true predestination, sabi niya, it's really for knowledge. God knows before who will and who won't. Bakit niya nalaman? Paano niya nalaman? Kasi nga may knowledge siya. Nakita niya kung sino yung ayaw at gusto. Kaya ang Diyos hindi kanya nga pipwersahin eh. Kundi ang Diyos nakita lang niya sa kanyang knowledge kung sino yung may gusto. Kaya sabi ng Bible, whosoever will. Diba? John 3:16. So therefore, yung nakita niya sa kanyang knowledge na may ayaw at may gusto, itinalaga niya yun. Okay? Before the foundation of the world. That's the reason He knows who will and who won't. Bakit? Kasi nga, hindi nga siya willing na may maperis.
but He knows who will perish. Paano nalaman ng Diyos na may maperis? Ayaw ng Diyos na may maperis. Pero alam niya na may mapeperis. Paano niya nalaman? Nakita niya sa foreknowledge niya. So, nakita niya kung sino yung mga mapeperis. Itinalaga niya yun. Kung ano yung nakita niya sa foreknowledge niya, ang ginawa lang ng Diyos, wala siyang ibang ginawa, itinalaga niya yun na mangyari. Diba? Hindi niya pinakialaman yun. Let's say, kunyari, merong 1,000,000 mapeperis. Ay, hindi. Hindi ko isasama si Brother John na mapeperis. Hindi ganun ang Diyos. Okay? Predestinated, it's not a very good word for an evangelist or a minister to use because it kind confuses people when you say predestinate. Nakukonfuse kasi yung tao eh. Tapos ang gagamitin ay walang magagawa ang palayok sa magpapalayok. Kaya nga, si Esau ay hindi pa isinisilang, galit na ang Diyos. Si Jacob ang loko-loko, minahal pa ng Diyos. Biro mo, hindi pa isinisilang, wala pang ginagawa. Yung isa ay minahal. Kaya maraming hindi naniniwala sa predestination. Dahil ang Diyos daw ang pumipili kung sino yung gusto niyang maliligtas at sino yung ayaw. Kaya nakukumpuse yung tao. Pero merong true predestination. Ano ang true predestination? Ang true predestination ay ano? Predestination looks back to foreknowledge. So, ang gagawin mo, kung ganyan ka, tatalikod ka, para tingnan mo yung foreknowledge ng Diyos. Makikita mo yung foreknowledge ng Diyos. At doon sa foreknowledge ng Diyos, makikita mo ngayon kung saan at kailan itinalaga ng Diyos. Kaya foreknowledge looks to destiny. Yun ang predestination. Huwag kang titingin sa destination muna. Para maunawaan ang predestination, bumalik ka muna saan? Sa foreknowledge. Kaso sino dito nakakita ng foreknowledge ng Diyos? Wala. Diyos lang nakakita ng foreknowledge. Siya lang yun meron eh. Kaya merong mga nag-aaral sa predestination, may grupo, nag-ministerial meeting. Sabi niya, ang tao hindi siya pumipili, ang Diyos ang pumipili. Sabi nila. Tama ba? Sino ang pumipili? Ang tao o ang Diyos? Hindi, ang Diyos ang pumipili, hindi ang tao. Sabi ko, kung ang pag-uusapan natin ang pagpili ng Diyos ang pumipili sa kanyang foreknowledge. Pero kung ang pag-uusapan natin yung ability of man of choosing, ang tao ay pumipili din sa kanyang premoral. Sino ang pumipili sa premoral? Ang tao ang Diyos. Sino ang pumipili sa foreknowledge? Ang tao ang Diyos. Ayun. So ang Diyos, ang pagpili niya sa foreknowledge. Ang tao, pumipili siya sa kanyang premoral kasi nga ang tao, sabi niya, you are a premoral agent. Pero hindi pwedeng mauna ang pagpili mo. Ang Diyos ang pumili sa kanyang foreknowledge kasi ang Diyos may foreknowledge. Tayo, wala tayong foreknowledge eh. Kaya nga hindi natin sigurado kung ano yung magiging consequences ng ating maling pagpili. Di ba? Kaya ang predestination, kailangan muna looks back for knowledge. Then, pag nasa foreknowledge ka na, nakita mo na yung foreknowledge of God, maunawaan mo na yung destination. Bakit nangyari yung mga bagay na to? Amen? Yung mga horrible things, bakit nangyayari? Hindi ka na magagalit sa Panginoon, bakit naman ganyan? Bakit naman ganyan? Ginawa mo ang ganito. May mga tao nagreklamo sa Diyos eh. Diba? Pero kung makikita mo yung foreknowledge ng Diyos, sana, mauunawaan mo. Bakit naging ganun ang mga sinapit natin? Bakit ganun ang nangyari sa tao? Mga namamatay, mga bata, Brad, namatay, baby pa lang, namatay sa sakit, naghihirap sa sakit. Bakit may mga ganun? Bakit mga bata namatay sa digmaan? Mga bata, mga inosente. Mga babies namatay. Kailangan mong bumalik sa foreknowledge para maunawaan mo bakit inalaw ng Diyos yung mga crucifixions, yung mga wars, yung mga death ng babies.
mga car accident. Every year, 1.2 to 1.8 million ang namamatay sa car accident. Bakit nangyayari yun? Sana hindi na lang inalaw ng Diyos si Buddy Branham car accident. Propeta niya naman yan eh. Kung hindi sana inalaw ng Diyos na car accident si Buddy Branham, baka umabot pa siya ng 80 years old. 56 lang siya. Yung anak niya na si Billy Paul, ilang edad? 88 years old bago namatay. Ang haba ng buhay. Namatay siya sa katandaan at sa sakit. Pero si Buddy Branham, car accident. Di ba? Bakit hinayaan ng Diyos yun? Ginusto ba ng Diyos yun? Si Buddy Branham mamatay sa car accident? Gusto ko si Buddy Branham mamamatay siya sa car accident. Kukuha ako ng isang driver na lasing para magbabanggaan sila. Ganun ba ang pag ba ang tao ay namatay sa sakit, ginusto ba ng Diyos? Hindi, kinuha na ng Lord. Kaya, hindi natin mauunawaan totally ang Diyos at makikilala ang Diyos kung hindi natin maunawaan ang predestination. Kasi, iisipin natin ang Diyos, nagtatalaga siya kung ano yung nais niya. Yan ba ang Diyos? Kung ano yung naisip niya, itatalaga niya. Hindi ganon. Mamaya babasahin natin. Nagtatalaga ang Diyos kung ano yung nakita niya sa kanyang foreknowledge. Itatalaga niya lahat yun. Wala siyang hindi itatalaga. Dahil walang bagay sa mundo na nangyari na hindi nakita ng Diyos. So lahat ng nangyari at mangyayari pa lang sa panginaharap, nakita na ng Diyos yan, itinalaga niya lahat ng bagay. Umulan, Brad. Okay. He has to be omnipotent just the same as omnipresent. Omniscience, omnipresent, omnipotent, infinite. Okay? If he isn't, hindi siya Diyos. So ang Diyos ay ano? Kaya siya omnipresent. Sabi ng omnipresent, sa lahat ng dako. Omniscient, ano? All-knowing. Di ba? Omnipotent, all-power. Bakit? Dahil siya ay infinite. So, dahil siya ay infinite, dahil siya ay omniscient, siya ay omnipresent, so He knows all things. Yan ang Diyos. Therefore, dahil alam niya lahat ng bagay, wala pang pasimula Wala pang pasimula to. Alam niya na lahat ng bagay. Before the foundation of the world, alam niya na lahat ng bagay. Dahil nga siya ay omnipresent, omniscience, omnipotent, infinite, He knows all things. Therefore, kaya naman, masasabi niya yung katapusan, di ba? From the beginning. Di ba? Because He is the Word. Kaya that's the reason He knows who will and who won't. He's not willing that any should perish, but He knows who will perish. Now, meron akong gustong i-share sa inyo dito, yung young rich man. Okay, at alam natin, lahat ng Christian, alam nila yung kwento ng young rich man. Di ba? Jesus and the rich young man. Okay? At mabasa natin yan sa Gospel of Matthew, sa Gospel ni Mark, sa Gospel ni Luke. Okay? In Matthew, Mark, and Luke, the discussion is set within the period when Jesus ministered in Perea, east of the river Jordan. In Matthew, sa book of Matthew, a rich young man asked Jesus, di ba mabasa yun sa, tinanong na si Jesus, ano daw? Anong tanong ng young rich man kay Jesus? What actions bring eternal life? Ano ba ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Then nag-advise si Jesus. Sabi niya, Jesus advised the man to obey the commandments.
When the man responded that he already observes them. Sabi niya, hindi, nagawa ko ng Lord yan. Kaya ano sinabi ng Panginoon sa kanya? Ano? Sell all thou hast and give it to the poor. Yan ang sinabi. Yun ang hindi kayang gawin. Diba? Now, merong gospel na tinawag na Gospel of Nazarenes. Nabasa niyo na yan? Hindi, kasi hindi sinama sa Bible yan eh. Non-canonical gospel. Pero merong Gospel of Nazarenes. Okay? Hindi natin mamabasa yan dahil wala yan sa Bible natin, dahil hindi kinanonize. Okay? Pero, eto isa sa mga sinabi sa Gospel of Nazarenes. The other of the rich men said to him, Master, what good things? Kapareho sa Gospel of Matthew. Sabi ng rich man, Master, what good things shall I do and live? He said to him, Man, perform the law and the prophets. He answered him, I had performed them. He said to him, Go, sell all that thou hast and divide it to the poor and come follow me. But the rich man began to scratch his head. Nagkamot daw ng ulo yung rich man. Biro mo. Diba? Ipamimigay niya lang lahat ng kanyang pag-aari at pamimigay sa mahihirap at susunod kay Kristo. Kaya, nagkamot na ng ulo yung rich man eh. And please him not, hindi natuwa. And the Lord said to him, How can you say I have performed the law and the prophets, seeing that is written in the law, thou shalt love thy neighbors as thyself? Diba tinanong si Kristo, paano mo sinabi na sinunod mo na yung law of prophets? Eh sabi sa law, mahalin mo ang iyong kapwa. Thou shalt love thy neighbors as thyself. And look, many of your brothers, sabi niya, tingnan mo, yung mga kapatid mo, sons of Abraham, are glad with dung, dying for hunger. And your house is full of much goods. Ikita mo yung mga kapatid mo, naghihirap, nagugutom, pero yung bahay mo, punong-puno ng yaman. Sabi niya, and he turned and said to Simon, his disciple, sitting by him, Simon, son of John, it is easier for a camel to enter to the eye of a needle than a rich man into the kingdom of heavens. Di ba? Mababasa mo rin yan sa Bible. Pero itong Gospel of Nazarenes, hindi isinama sa Bible. Pero yung the same statement ay nababasa na sa Bible. Okay? Now, ano lang sabi ngayon? Diba na dito sa rich man. So, yung rich man, ito may picture dyan. Si Jesus yung sa kaliwa, na sa kanan, yung young rich man. Painting yan eh. Painting ni Hoffman. Okay? Okay? Kaya sabi dito na he knows who will and who won't. So, alam niya na yung young rich man, ayaw. Diba? Sa foreknowledge niya, nakita niya na eh. At yung young rich man, katulad din ni Adam, na meron siyang premoral agency. Kaya, umayaw. Umayaw yung young rich man. Anong nangyari sa young rich man nung nirefuse niya si Jesus Christ? Come and follow me. Basa. 100 of years later, he was seen with this great leader. He had led. He made the choice of his youth. Nagdesisyon pa lang, bata pa lang siya, nagdesisyon na siya na i-refuse si Jesus Christ. Diba? Come and follow me. I-refuse niya. Kasi para makasunod siya, kailangan ibenta niya muna yung yaman niya. Kaya bata pa lang siya, sa kanyang youth, nagdesisyon na siya. And so therefore, God was holding him. You know what? The rich man is in hell. That one young rich man that refused. Nirefuse niya si Jesus eh. Kaya saan siya napunta? Sa impyerno. Nakita ng Diyos yun. That's the reason he knows who will and who won't. Pero ang nais ng Diyos, huwag mapahamak yung young rich man eh. Pero napahamak sa hell ang young rich man. Di ba? Dahil sa kanyang maling pagpili. Pero ang Diyos hindi siya willing na may impyerno. He wasn't willing that they would be lost.
But to be God, He know who would be lost and who would be saved. Alam niya, dahil may foreknowledge siya, nakita niya kung sino yung maliligtas at yung hindi maliligtas. Hindi yung unawa natin noon na pumili ang Diyos ng gusto niyang maliligtas at yung gusto niyang ayaw maligtas. Di ba yan ang unawa natin? Ang Diyos kasi ang pumipili. Kaya ang Diyos, pumili siya ng gusto niyang maligtas eh. At pumili din ng Diyos na dadali niya sa impyerno. Di ba? Example natin, Brother Junel, gusto ko sa impyerno ka. Brother Juan, gusto ko sa langit ka. Di ba ganoon ang unawa natin? Ang Diyos ang pumipili kung sino yung papunta sa langit at pupunta sa impyerno. Sabi niya, not predestinate. By foreknowledge, He could set in order to make everything work to His glory. Ang Diyos, ang ginawa lang ng Diyos, sinet in order niya lang kung ano yung mga nakita niya sa kanyang foreknowledge. Inayos niya lang. Hindi siya nagdagdag, hindi siya nagbawas. Eh sabi dito na Brother Branham, it's not necessary that any man would go to hell. Hindi daw necessary na ang tao ay mapunta sa impyerno. Bakit may napunta sa impyerno? God don't send no one to hell. Walang ni isa na tao na na pinadala ng Diyos sa impyerno. Kasi maging si Jesus Christ pumunta na impyerno eh. Para i-condemn yung mga nasa impyerno. Pero hindi ang Diyos ang nagpadala sa kanila para ma-impyerno sila. Pero sa turo ng maling predestination, ang Diyos ang pumipili kung sino yung gusto niya mapunta sa impyerno, di ba? Yan ang unawa. Di ba? So, paano ang tao napunta sa impyerno? Paano yung young rich man napunta sa impyerno? Basa. You send yourself to hell. Ikaw din na may kasalanan, Brother Junel eh. Di ba? Young rich man eh. Kaya yung young rich man, hindi na siya nagreklamo, Lord, ba't napunta ako sa impyerno? Alam niya na bakit napunta siya. Dahil alam niya, nung nabubuhay siya, nung bata siya, ni-refuse niya yung eternal life. Di ba? Kaya hindi ang Diyos ang may dahilan bakit may mga tao napunta sa impyerno. God don't send no one to hell. It's not necessary that any man would go to hell. Bakit? Kasi nga, God is not willing that any should be lost. God is not willing that any should perish. So God's done everything in the world. Diba lahat ng bagay ginawa ng Diyos eh. He can keep you from going to hell. Pinapanatili ng Diyos na huwag ka ma-impyerno. Kaya lahat ng bagay ginawa niya na. Pero sabi yet, determinado kang pumunta sa impyerno kasi patuloy mong ginagawa yung mga iniquity mo eh. Diba? Merong pastor na inilaan ng Diyos sa'yo, nag-advise sa'yo, Brad, huwag ka sumama sa ganyang mga transaksyon. Delikado yan. Huwag ka magdadrive sa mga ganyang transaksyon. Hindi mo kilala kung sino may-ari. Sabi ko, okay yan. Sabi ko, bumiyahe ka na lang sa Move It. Mag-Move It ka na lang kaysa mag-drive ka ng mga sasakyan na hindi mo kilala kung sino talaga may-ari. Hindi mo alam kung saan kayo pupunta na lugar. Basta idadrop mo lang kung saan man. Huwag kang pumasok sa ganyang transaksyon. So ang Diyos naglaan. Di ba? Na lahat ng paraan para hindi ka mapahamak. Eh wala eh. Hindi nakinig, Brad. Napahamak. Ayun, nakakulong ngayon. Dahil yung pinagdadrive niya pala ng sasakyan, ang may-ari, drug lord. Yung pasahero niya, may dala palang droga, di-deliver ng droga sa Mimaropa. Kaya nung na-operation sila, nahuli sila sa Mindoro, nakulong siya ngayon. Hanggang ngayon, nakakulong siya. Isang brother dito. Diba? Kaya ang Diyos, lahat ng paraan, ginawa niya na eh. Para hindi ka mapahamak eh. May pastor na nangangaral sa iyo, may pastor na nagpapayo sa iyo, may pastor na nagwa-warning sa iyo na huwag mong gawin niya, huwag ka sumama, huwag ka pumasok sa ganyang mga transaksyon. Pero ginawa mo pa rin, hindi ka sumunod, hindi ka natunod. Kaya, sino ngayon may kasalanan? Ikaw na.
You fight over every barricade God puts in your way. You just go right on over it. Naglagay na ng barricade, naglagay na ng tao eh. Di ba? Winarningan ka na, what? Hanggang sa huli, Brad, iwan mo na yung sasakyan na yan, pasabugin mo na lang para may dahilan ka. Kasi yun yung huli na chat namin, birthday niya. Ay ko, Brad, birthday mo ngayon. Nasaan ka? Nandito ako sa Cavite. Da-drive ako kay boss. Sabi ko, pasabugin mo na yung sasakyan para uwi ka na. Pag celebrate ka ng birthday mo, iwan mo na yan. Ayaw niya talagang iwan yung sasakyan. Diba? Sabi ko, ilang araw na lang, meeting na natin. Ikaw ang driver. Kung hindi ka makakauwi kagad, wala kaming driver, walang sasakyan. Sabi ko, iwan mo na yan. Hanggang sa huli. Pero dahil sinunod niya talaga yung kanyang pre-moral. Ayun, nakakulong siya ngayon. Diba? So, hindi mo na pwedeng sisihin ng pastor, lalong hindi mo na pwedeng sisihin ng Diyos. Diba? Wala ka lang ibang sisihin. Bakit ka nakakulong ngayon? Sarili mo. Ganon din yan. God's done everything in the world. He can do. Kasi nais ng Diyos na huwag ka mapahamak eh. Walang mapahamak eh. Eh lahat ng bagay ay ginawa na ng Diyos para hindi ka lang mapunta sa hell. And yet, determinado ka talaga pumunta sa hell sa pamamagitan ng mga iniquity. Hindi pagsunod sa pagsuway sa kanyang salita. Kaya, hindi niya sinabi, I'm going to choose you. Brother, pipiliin kita, I'm going to choose you to hell. Ganun ba ang Diyos? He didn't say that. Yung mga end time lang ng mga pastor ang nagsasabi niyan eh, na ang Diyos ay pinili niya maimpyerno si Judas, ang Diyos pinili niya maimpyerno si Cain, ang Diyos pinili niya maimpyerno si Esau. Mga end time pastor lang nagsasabi niya. Pero ang Diyos, He didn't say na I'm going to choose you and I'm going to send you hell. I'm going to choose you and send you to hell. That wasn't God's idea. Eh ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos ay lahat. He wanted all of us to come to heaven. Eh bakit may napunta sa impyerno? Eh ang gusto pala ng Diyos, lahat mapunta sa langit. Bakit si Judas na impyerno? Bakit si Cain na impyerno? Eh gusto pala ng Diyos. Di ba? Then, did God send a person to hell? No. You sent yourself. Ang tao bakit nagkakasakit? Gusto ba ng Diyos na magkasakit ang tao? Hindi, pinirbit ng Diyos na magkasakit ako. Hindi, binigay ito ng Diyos itong sakit para pagsubok ko. Diba? You went on your own accord. Pinabayaan mo sarili mo eh. Meron ng advice ng doktor, diba, na ito dapat mong gawin, ito hindi dapat mong gawin. Hindi mo sinunod yung doktor. Kaya anong sabi ni Buddy Manang? Maraming nga namamatay doon sa sa doorstep of the doctor dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Hindi nakinig sa doktor. Merong balm in Gilead. Don't try to quench that thirsting with the things of the world. It's perverted life which will send you to hell. Yun. Kaya ang tao, napunta sa impyerno dahil perverted life. God did not make a choice then. Ang Diyos ay hindi pumili. Di ba? God could not say the word of predestinate, but God could predestine by foreknowledge. He foreknew what would be, not willing that any should perish, but that all would come to repentance. Yan ang nais talaga ng Diyos. Yan ang desire ng Diyos. Para lahat ng tao makarating sa impyerno, sa langit. Ayaw ng Diyos na may maimpyerno. Pero, may naimpyerno. Dahil, ang pagtatalaga ng Diyos, kung ano lang yung nakita niya sa kanyang knowledge, itatalaga niya. Nakita niya na pahamak, itatalaga niya. Nakita niya na ligtas, itatalaga niya. Hindi niya pinili, gusto kong mapahamak ka, gusto kong maligtas ka. Hindi ganun ang predestination. Kaya sabi niya, God could not say
Hindi pwedeng sabihin ng Diyos, I'll take you and send you to hell. Hindi mo pwedeng sabihin kung gusto ni Lord na mapunta ako sa impyerno, wala akong magagawa. Ha? Eh, God could not say, I'll take you and send you to hell. Tapos sasabihin mo kung gusto ni Lord na maimpyerno ako, wala akong magagawa, tatanggapin ko. Yun ang gusto ng magpapalayok. Ha? Hindi apply yung scripture na yun sa predestination. Diba? Na walang kapangyarihan ang palayok sa mapapalayok, hindi ina-apply yan sa predestination. Dahil ang Diyos could not say na I'll take you and I send you to hell. I'll take you and send you to heaven. Hindi ganun ang Diyos. Kundi by foreknowledge, He knew that one who would be shysters and the other would be a gentleman and a Christian. Therefore, ano ginawa ng Diyos ngayon? Dahil may mga tao na gusto nilang maligtas, ipinadala niya si Jesus to die, to save the man that He foreknew who wanted to be saved. Nakita ng Diyos na may mga tao na gusto nilang masave. Anong ginawa ng Diyos? Pinadala niya si Jesus Christ para mamatay upang yung mga tao na meron desire sa kanilang puso na gusto nilang maligtas, ay maligtas. Yun lang ang ginawa ng Diyos. Gumawa siya ng kapamaraanan. Kung paano ang tao ay maliligtas. Pinadala niya si Jesus Christ sa Calvary para mamatay. Upang yung mga tao na nakita niya sa kanyang foreknowledge na gustong maligtas, ay maligtas. Yun ang predestination. Hindi siya nagsabi na, Brother Junel, ipadadala kita sa impyerno. O ikaw, Brother Johnny, ipadadala kita sa langit. Hindi nagsasabi ang Diyos ng ganyan. Yung mga pastor lang sa end time nagsasabi niyan. Has God lost control or He just permitting another agency to control? Saan kayo dyan? Di ba? Hindi pwedeng ma-lost control ang Diyos sa human affairs. Kundi hindi sa Diyos. Pinermit niya lang yung another agency to control. Kaya nga sabi niya, you are a pre-moral agent. Pinermit niya. You act any way you want to. Bakit? You are a pre-moral agent. Diba? Kahit sa araw na ito, ano decision mo? Kahit anong mangyari, kahit umuulan, aatin ako. Pre-moral mo yun eh. You act any way you want to. Pero kung mag-ayaw mo talagang magsimba, magdadahilan ka agad. Hindi ako makakapunta, umuulan. Wala akong mamasahe. May importante akong lakad. Pre-moral yun. Nakita ng Diyos sa araw na ito kung ano yung pre-moral mo. Nakita ng Diyos yung pre-moral ni Brother Johnny. Diba? Sabi na kanyang asawa, umuulan. Mag-online ka na lang. Pero yung pre-moral ni Brother Johnny, hindi. Importante itong araw na ito. Haatin ako. Diba? Nakita ng Diyos yun. Amen? God doesn't send you to hell for being a sinner. God sends you to hell because you won't repent and take Christ of your sin. Yun. Itinalagay ng Diyos na may mga tao na mapunta sa impyerno dahil hindi sila nag-repent at hindi nila tinanggap si Kristo bilang Savior. Yun yung young rich man. Diba? Kaya napunta siya sa impyerno dahil hindi siya nag-repent at hindi niya tinanggap si Christ as your Savior. You refuse to take the right road. Kaya sabi ko, Brad, huwag kang sasama dyan. Huwag kang makikipag-transaction sa ganyan. Huwag kang magdadrive sa ganyan. Mag-drive ka na lang sa move-it. Kahit malit na kita, legal. But you refuse to take the right road. You sent yourself to torment. Ayun, natotorment siya ngayon doon. Diba? Hirap na hirap. Isang araw ka lang sa kulungan. Grabing torment na yan. Diba? Sabi niya, you send your soul to its eternal destination upon the foreknowledge of God? No. You send your soul into its eternal destination
upon the free moral agency of your own conviction. Kaya kasalanan, bro. Kasalanan ng young rich man, bakit siya na-impyerno? Ayaw nga ng Diyos na ma-impyerno siya. Kaya nga, pinadalan si Jesus Christ. Kinausap pa siya, Brad. Si Jesus Christ na mismo. Personal pa. Tinanggihan niya mismo si Jesus Christ. Personal. Di ba? God does not send anyone to hell. He never did and He never will. Di ba? Pero ang unawa ko noon, ang Diyos. Di ba? May mga pinili siya na mapunta sa impyerno. Kaya wala akong magagawa. Kung mapunta ako sa impyerno, ginusto ng Diyos na ma-impyerno ako eh. Si Cain. Kasi gusto ng Diyos, si Cain, siya yung gaganap na serpent seed. Para kasi pelikula eh. Di ba? Yan yung mga banata natin noon eh. Di ba? Si Cain, naging serpent seed kasi yun yung gusto ng Diyos. Tingnan natin, paano naging serpent seed si Cain. Cain, nakita niya, nalaman niya yung perfect will of God. Okay? He knew the perfect will of God. Cain knew it. Pero anong ginawa ng Cain? He refused to do it. Tinanggihan niya na gawin yung perfect will. Kaya napatunayan na siya ay serpent seed. Okay? And what did God say to him? Biro mo, kinausap pa pala ng Diyos si Cain. Anong sabi ng Diyos kay Cain? And what did God say to him? And He just said, do the same, do worship like your brother. And you'll do well. But you see, he seen the perfect will of God, but he didn't want it. See, he wanted to add something. Sabi sa kanya ng Diyos, gawin mo yung ginawa ng kapatid mo kung paano siya mag-worship. Diba? Pero hindi niya sinunod ang Diyos. Mismo ang Diyos na mismo yung dinos-obey niya. Kasi sinabihan siya eh. He said, do the same, do worship like your brother, and you'll do well. Hindi ka mapapahamak. Hindi ka magiging serpent seed. Nakita na ng Diyos yan sa kanyang foreknowledge na i-refuse ni Cain yung perfect will of God. Amen. Kaya, si Cain ay serpent seed. Pero hindi siya ginawang serpent seed. Kasi ang turo natin noon, si Cain ginawang serpent seed ng Diyos. Eh. Hindi. Nakita ng Diyos na i-refuse ni Cain mismo ang Diyos. Diba? Kaya that's why he proved then to be serpent seed. Hindi siya ginawang serpent seed. Na-prove na serpent seed siya kasi ni-refuse niya yung perfect will of God. Amen? Not that he did it by. You say, I choose you and I don't choose you. Pipiliin kita, hindi kita pipiliin. Pipiliin kita, hindi ganun predestination. Diba? Pili-pili, hindi ganun ang Diyos. Ang tao ganun. Ito gusto ko. Ito ayaw ko. Diba ganun tayo? Ayaw ko sa simbahan na to. Ito gusto ko dito. Ayaw ko ng ganitong pagkain. Ito gusto ko. Ayaw ko ng ganyan. Diba? Tao yun sa kanyang primor, pero ang Diyos hindi. Not that he did it by. You say, I choose you and don't choose you. By his foreknowledge, he know what you would do. Ayan na. Diba? Sa kanyang foreknowledge, nakita na ng Diyos kung ano yung gagawin mo. Brother Johnny. Maging sa araw na ito, nakita ng Diyos kung ano yung gagawin mo. Diba? Talagang hindi ka magpapapigil. By his foreknowledge, he know what you would do. Ang ginawa ng Diyos, itinalaga niya lang yung araw na ito. Kung ano yung gagawin mo sa araw na ito, itinalaga niya. Pero nakita niya na nung una pa. Kaya nandito ka ba, Brad? Nakita na ng Diyos yun, napupunta ka sa Antipolo, sasakay ka ng motor, magbubuko sa angkas. Diba? Nakita ng Diyos yun. Diba, Johnny? Nagbook sa angkas, Sumakay sa motor, nagbook sa angkas. Dumating ng
8:45. Lumagpas pa. Nakita lahat ng Diyos yun. Di ba? Dito lang yung Google pag-ingin ko na dito Nakita lahat ng Diyos, pati yung paglagpas mo eh. Nakita na ng Diyos yun, itinalaga ng Diyos. Kaya, nangyari. At hindi pwedeng hindi italaga ng Diyos yun. Kundi, magiging unbecoming God. Kaya kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung mga nagawa natin pagkakamali, ano yung nagawa nating mali, ano nagawa nating tama, nakita ng Diyos yun. Tinalaga lahat ng Diyos yun. Tama o mali man ang gawin natin. Ganong katuwid ang Diyos. Hindi niya i-edit. Diba? Yung pelikula, mayroong tinatawag na director's cut. Diba? Bago ipalabas yan. I-review mo na ng director. Pag may mga eksena dyan na ayaw niyang ilabas, i-omit niya yan. Puputulin niya yan. Hindi niya ilalabas yung original. Tapos meron pang MTRCB. I-review ng TRCB, pag mayroon silang hindi gusto, nalalabag sa kanilang patakaran, hindi nila i-approve yan. Diba? Sa Diyos, hindi. Lahat ng nakita niya, itinalaga niya, maganda man, mabuti man, masama man o pangit man. Wala siyang hindi itinalaga. Wala siyang director's cut. Walang MTRCB sa foreknowledge ng Diyos, sa pagtatalaga ng Diyos. Lahat yun itinalaga ng Diyos na mangyari para siya ay maging matuwid na Diyos. Kaya, not that He did it by, you say, I choose you, don't choose you. Hindi kita pinili, Brad, pasensya ka na. Pinili kita. Lord, ayaw ko. Hindi, kahit ayaw mo, pipiliin kita. Ayaw ko nga, Lord, hindi, kahit ayaw mo, pipiliin kita. Wala kang kapangyarihan sa akin. Biro mo, ayaw mo, pero pinili ka ng Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Diba? Not that He did it by, you say, I choose you, and don't choose you. Kaya many people don't believe in predestination. Maraming tao hindi talaga naniniwala sa predestination. Kasi nga, mali. God knows before who will and who won't. So therefore, He can predestinate by His foreknowledge the reason He knows who will and who won't. Yun lang. Nakita niya ang Diyos yung ayaw at gusto. Hindi ka niya ipoforce eh. He don't force you to love Him. Oh, Brother Johnny, mahalin mo ako. Ako ang naglikha sa iyo, ako nagbigay ng buhay sa iyo, mahalin mo ako. Hindi. Ang Diyos ay hindi kanya pipilitin na mahalin mo siya. Amen? At ang Diyos, lahat ng bagay, ginawa niya dito sa mundo para hindi ka lang maimpyerno. Biro mo, hindi ka na pinilit ng Diyos na mahalin mo siya, at lahat na ng paraan, lahat ng bagay dito sa mundo, ay ginawa niya para hindi ka maimpyerno. But in spite of that, determinado ka pa rin maimpyerno. Amen? Ito yung scripture, not him that willeth or him that runneth, but God. And that his predestination might stand true. Kaya hindi pwede na, Lord, sana hindi mo na lang itinalaga. Eh di sana, walang kamatayan, walang sakit. Bakit hindi na lang itinalaga ng Diyos na hindi makapasok ng kasalanan? Sana hindi niya na lang nilikha si Satanas. Di ba? Yun ang ibig sabihin, not him that willeth or him that runneth, but God. He could choose before any time. God is sovereign is His choosing. Ang Diyos kasi ang pumipili sa kanyang itatalaga. Hindi ang tao. Ang tao pipili sa kanyang primoral. At ang Diyos hindi siya makikialam sa primoral mo. Kung ano yung maging decision mo, hindi niya pakikialam. Pero pagdating sa pagpili ng Diyos sa kanyang foreknowledge, not him that willeth or him that runneth, but God. Sa foreknowledge yun. Hindi sa primoral. Kaya yung mga scripture na yan, dapat alam mo saan ilalagay. Sa foreknowledge o sa primoral. Ang Diyos ang pumipili, hindi ang tao. Sa foreknowledge yun, hindi sa primoral. Diba? Walang kapangyarihan ang
palayok sa magpapalayok. Sa foreknowledge yun, hindi sa premoral. Pagdating sa premoral, walang kapangyarihan ng Diyos. Kasi hahayaan ka niya pumili kung ano man yung gusto mong piliin. Diba? The whole thing rests solely upon predestination. Diba? Lahat ng bagay dapat rest na tayo. Diba? Kaya madalas natin sinasabi, natutupad ng mga kasulatan. Diba? May digmaan sa Israel. Revival yung mga end time eh. Natutupad. Yes. Nakasulat sa kasulatan na may mga digmaan. Pero actually, lahat naman yan ay nakatalaga. Kahit naman hindi isulat yan sa kasulatan, nakatalaga na yan, yung mga digmaan na yan, nakita na ng Diyos yan eh. Diba? Yung mga wars, nakita na ng Diyos sa foreknowledge siya, itinalaga niya yan, kahit nga hindi maisulat niya sa Bible eh. Diba? Kaya the whole thing, lahat ng bagay, rest solemnly upon predestination. Kaya pag nakita mo yung predestination by foreknowledge of God, hindi ka na mag-aalala. Magkasakit ka, hindi ka na mag-aalala, bro. Kasi, nakatalaga yung lahat ng bagay. Papasok ang kasalanan, papasok ang kamatayan, papasok ang sakit, diseases. Pero ang Diyos, inalaw niya, pinirmit niya ang kamatayan, sakit, mga anumang karamdaman, kamatayan, pero ang Diyos ay nag-provide ng lamb. Diba? Ang Diyos ay nag-provide ng healing. Ang Diyos ay nag-provide ng body change. Ang Diyos ay nag-provide ng rapture. Nakita ng Diyos merong great tribulation, nag-provide siya ng rapture para ang mga bride ay hindi papasok sa tribulation. Nakita niya yung tinatawag na corruption ng katawan, ang Diyos ay nag-provide ng body change. Diba? Nakita niya ang tao magkakasakit, believer man o unbeliever, ang Diyos ay nag-provide ng healing, divine healing. Yun lang ang ginawa ng Diyos. Pero kung ano yung decision mo sa buhay, sa premoral mo, hindi makikialam ang Diyos yan. Pero nakita niya kung ano yung premoral mo, kung ano yung gagawin mo, nakita niya lahat yan, itinalaga niya lang yan. Diba? Dahil wala tayong premoral, ang Diyos, dahil wala pala tayong foreknowledge, ang Diyos lang ang may foreknowledge. Kaya hindi natin alam kung sino. But we don't know who is and who isn't. Hindi natin alam kung sino talaga yung predestinated seed at yung non-seed. Hindi yung katulad dati kapag meron kami share-sharean. Oy, predestinated seed. Kasi tumanggap na kinig eh. We don't know who is and who isn't. Therefore, ano lang ginagawa natin? Ako, hindi ko alam. Kung predestinated seed ka, o hindi. Ang ginagawa lang natin, we preach the gospel by faith. We just go preaching. Yun lang. Amen? Hindi natin malalaman kasi kung talagang totoong binhi siya. Diyos lang talaga ang makakaalam. Kung talagang siya ay predestinated seed sa eternal life. Ang sa atin lang, mga kapatid, we preach the gospel by faith. We just go preaching. Mag-share lang tayo na mag-share. But you know, the God of heaven has predestinated all things through Jesus Christ. So, walang bagay na hindi itinalaga ang Diyos. Di ba? Lahat ng bagay na nangyari dito sa ibabaw ng lupa or under the sun, maging sa universe. Ano man yung mga nangyayari dyan sa universe na yan? Lahat yan ay nakita ng Diyos. Itinalaga lahat ng Diyos yan. Lahat ng mga nangyayari dito sa lupa, history, ngayon, yung mga current events at yung mga future things, lahat yan nakita ng Diyos, lahat yan itinalaga. Kaya walang bagay na hindi itinalaga ang Diyos. Kung hindi nangyari, ibig sabihin, hindi yan yung nakita ng Diyos. Kasi may mga tao nagsasabi, ay, hindi itinalaga ng Diyos. Paano mo nalaman na hindi itinalaga ng Diyos? May foreknowledge ka? Hindi nangyari. Kaya hindi nangyari kasi hindi yan ang nakita ng Diyos sa kanyang foreknowledge. Kasi kung nakita ng Diyos yan, mangyayari yan, itatalaga niya yan.
good or bad, evil or good. Diba? Kaya nga, God of heaven has predestinated all things through Jesus Christ. We absolutely know that the infinite God, predestinated all things. So lahat ng bagay tinalaga ng Diyos. Walang bagay na hindi itinalaga ng Diyos. Yan yung palagi kong sinasabi sa inyo. Kaya hindi pwede natin sabihin na hindi itinalaga ng Diyos. Uy, hindi itinalaga ng Diyos. Ito tinalaga ng Diyos. Hindi itinalaga ng Diyos na maaksidente kami. Kasi bakit? May naaksidente doon eh. Tinalaga ng Diyos na maaksidente. Hindi kami tinalaga ng Diyos na maaksidente. Kaya hindi kayo na-aksidente kasi hindi nakita ng Diyos na na-aksidente kayo. Pero kung nakita ng Diyos na na-aksidente kayo, itatalagaan niya yun. Kaya walang bagay na hindi itinalaga. Kung hindi nangyari, ibig sabihin, hindi yun ang nakita ng Diyos sa kanyang foreknowledge. Di ba? Kaya wag natin sabihin na hindi itinalaga ng Diyos. Paano mo nalaman, Brother Junit? Hindi kami na-aksidente. Paano kung hindi naman nakita ng Diyos na aksidente kayo? 'Di ba? Kaya kanina, sabi dito, ang Diyos ay sovereign sa kanyang salita. Hindi siya sovereign sa kanyang desire. 'Di ba? Ano yung palaging sinasabi ni Buddy Branham? He is not willing that any should perish. Yan yung desire niya na dapat walang mapahamak. Bakit may napahamak? So, hindi siya sovereign doon sa kanyang desire. Di ba? Kasi ang desire ng Diyos, walang may impyerno. Bakit may na-impyerno? Ang desire ng Diyos, walang malos. He is not willing that any should be lost. He is not willing that any should be perish. Bakit may na-perish? Bakit may na-lost? So, ibig sabihin, hindi doon ang kanyang sovereign. Ang sovereign niya ay sa kanyang word. Nung sinabi ng ating Diyos kay Adam, di ba? The day you eat thereof, that day you die. Sovereign siya doon. Nung magkasala si Adan at nung pinalayas niya na si Adan, ano ang Diyos? Ang Diyos parang umiiyak. Ayaw niya rin gawin yun. Pero sovereign ang salita. Pwede ba sana patawaan? Dapat pinatawad na lang ng Diyos. Dapat hindi na lang pinalayas, di ba? Kasi anak niya naman si Adan eh. Sana hindi na lang pinalayas dapat ginamit na lang ng Diyos ang kanyang grace and mercy. Kung ginamit ng Diyos ang kanyang grace and mercy, palalayasin niya si Adan o hindi? Ikakatop niya si Adan sa eternal life o hindi? Kinatop niya. Di ba? Pinalayas niya sa Garden of Eden, si Adam and Eve. Kung ang ginamit ng Diyos sa kanyang sovereign ay ang grace and mercy, hindi niya palalayasin. Pero ang sovereign ng Diyos ay sa kanyang salita. The day you eat thereof, that day you die. Kaya merong penalty. May consequences. Ganun ang Diyos, sovereign sa kanyang salita. Amen? People think, ito na, that God can just do anything He wants to. Diba yan ang iniisip natin? Yan ang akala natin noon eh. Ikaw, Brad, yan ba akala mo noon? Na ang Diyos can just do anything He wants to do. Siyempre, Diyos siya eh. Ano man ang gusto at naisip ng Diyos, gagawin ng Diyos. Di ba? Yan ang unawa natin. Hindi ganun ang Diyos. Balik tayo sa ganung unawa. Unawa natin ganun, pero hindi ganun ang Diyos. People think that God can just do anything He wants to do. God cannot do anything. Bakit? Nakatali siya sa kanyang salita. God is obligated to His word. Kung ano yung word, yun lang yung susundin ng Diyos. Hindi niya pwedeng sirain yung kanyang salita. Di ba? Kaya, hindi pwedeng i-omit ng Diyos. Sige, hindi na kita papalayasin, Adan, ha? Total, wala naman nakakaalam eh. Wala pa naman nakikita, kayong dalawa pa lang naman. Sige, patatawarin ko na kayo. Hindi ko na kayo palalayasin. Total, mga anak ko naman kayo. Hindi ginawa ng Diyos.
Kasi nga, the day you eat thereof, that day you die. Kaya si Adan, na-separate. Si Adan ay namatay. Kailangan panghawakan kanyang salita. Kaya heaven and earth will pass away, but my word, hindi pwedeng sirain ng Diyos sa kanyang salita. Ang tao, 'di ba? Kaya niyang sirain kanyang salita. 'Di ba? Pero ang Diyos, hindi niya kayang sirain ang kanyang salita kasi nga ang Diyos ay obligado sa kanyang salita. Kaya ang Diyos, God can just do anything He wants to do. Hindi ganoon ang Diyos. Kaya, kundi ang Diyos ay God cannot do anything. Kung hindi yan galing sa kanyang salita, God cannot do anything. Dahil ang Diyos ay obligado sa kanyang salita. So, ang Diyos ay sovereign sa kanyang salita. Doon siya sovereign. Hindi sa kanyang desire. Kasi ang desire niya, brad, walang mapahamak eh. Ba't may napahamak? Bakit may na-impyerno? Ayaw nga ng Diyos na ang tao mapunta sa impyerno eh. Pero bakit may napunta sa impyerno? Diba? Ang Diyos kasi ay sovereign sa kanyang word, hindi sa kanyang desire. Meron ako nakuhang mga data about sa mga road and traffic injuries. Ayon dito sa World Health Organization, it was December 2023, tama. Approximately 1.19 million people die each year. Grabe, dami pala. Sa buong mundo yun, 1.19 million die each year. Sa isang data naman, more than 1 million people die from road injuries every year. Includes the deaths of drivers, passengers, and pedestrians. Biro mo, naglalakad ka na lang. Namatay ka pa sa car accident. Wala ka naman sa sasakyan. Di ba? Ilan daw? 1.2 million every year. Car accident. Diba, namatay sa car accident. Yan, nakita niyo yung sakyan? Talagang wreck. Total wreck. Head collision yan eh. Banggaan talaga. Head to head yan. Sabi nila, pambira yung propeta niyo. Namatay. Horrible death. Siguro yung propeta niyo, lasing. O kaya reckless driver. Diba? Ang pangit ang kinamatay ng propeta niyo. May mga ganyang mga tao na nagsasabi. Diba? Ang pangit ang kinamatay ng propeta niyo. Sana, nagkasakit na lang, tumanda na lang eh. Katulad ni Billy Paul, namatay at the age of 88. Diba now at the age of 56. Tapos, ganyan pa. Diba? Pwede bang i-bypass ng Diyos yan? Ang gawin ng Diyos, hindi na lang sa car accident? Pwede bang gawin ng Diyos yun? Hindi. Ang Diyos ay sovereign sa kanyang salita. Kung ano yung nakita niya sa foreknowledge niya, yun ang itatalaga niya. Hindi niya pwedeng i-bypass yan. Dahil pagka binypass niya yan, diba, yung kamatayan ni Buddy Branham sa car accident, merong namatay mga kapatid doon sa NAIA, Terminal 1. Bata din. Nagkatid lang sa ama. Biro mo, naglalakad lang doon. Nasa airport ka na, ba't naglalakad lang? Hinatid lang yung ama sa airport. Nasa gasaan, ayun. Patay yung bata. Inalaw ng Diyos, hindi. Inalaw niya. Kung hindi niya i-allow, hindi niya itatalaga yung car accident, di ba na? At itinalaga niya yung car accident ng batang ito, magiging unbecoming God. Hindi siya magiging matuwid na Diyos. Ang Diyos ang nagtatalaga. Pero pwede bang ang Diyos mamili kung ano itatalaga niya at hindi niya itatalaga? Hindi. Lahat ay itinalaga niya. Kaya lahat ng mga namatay sa car accident, itinalaga niyang mangyari.
Diba? Kung hindi niya itinalaga at binaypas niya ang kamatayan ni Brother Branham through car accident at itinalaga niyang mangyari yung accident nito ng batang ito, magreklamo yung bata sa araw ng paghatol noon. Unjust ka naman. Ako bata pa ako, namatay ako, naglalakad lang ako, naghatid lang sa ama ko, tapos namatay ako sa car accident. Yung propeta nyo. Iba di ba na? Hindi mo itinalaga, pero nakita mo na binago mo yung kanyang predestination. Hindi siya magiging matuwid na Diyos. Pag hindi niya ipinirmit na ang kamatayan ni Buddy Branham ay mangyari yan. Diba? Kaya sabi niya, and if, kung, the beginning which God in His grace and mercy, di ba? Kung ang pairalin ng Diyos, Brother Junel, Brother Juan, kung ang pairalin niya yung kanyang grace and mercy, mas matindi pa ba yung grace and mercy natin kaysa sa Diyos? Hindi. Kung pairalin ng Diyos ang kanyang grace and mercy, iba-bypass niya lahat ng suffering ng tao. Diba? Kung ang grace and mercy ang pairalin ng Diyos, all these deaths of little babies, everything, and the wars, maraming mga tao namamatay sa wars, lalo mga bata. Diba? Pero yung mga end time, nag-revival pag may mga gera. Pero maraming namamatay sa wars. Ngayon, kung ang pairalin ng Diyos ay kanyang grace and mercy, iba-bypass niya lahat ng suffering ng tao. All these deaths of little babies, and everything, and wars, and eternals, and crucifixions. Diba? Pati yung crucifixion ni Jesus. And things that we had, if we could bypass it, His sovereignty of His word have permitted Him to bypass. Kung ipi-permit ng sovereignty of His word, na i-bypass lahat yan, ano daw? He would be unjust if He didn't bypass it then. Magiging unjust na Diyos siya kung iba-bypass niya. Pero pag binasa mo yung letter per letra, merong Miss word. Dapat, He would be unjust if He bypassed it then. Hindi dapat, didn't kasi. Pero sa baba, He can't bypass it. Kasi nga, ang Diyos ay sovereign sa kanyang word. So, hindi niya bypass all the deaths of little babies and everything. Hindi pwedeng i-bypass. Kasi hindi siya sovereign sa kanyang grace and mercy. Pero kung sa kanyang grace and mercy sa sovereign, pwede niyang i-bypass yung mga deaths, crucifixions, wars, car accident. Pwede niyang i-bypass yun. Yung pusa nga, pag namatay, awang-awa ka eh. Diba? Iiyak ka pa. Kapag namatay yung pusa, pag namatay yung aso, iiyak ka. Pag alaga mo, iiyak ka talaga. Kung pwede mo lang sanang i-bypass ang kamatayan, ganon din ang Diyos. Kung sa kanyang grace and mercy, i-bypass niya ang suffering ng tao, pero hindi siya sovereign doon. Sovereign ang Diyos sa kanyang salita. Kaya, hindi niya pwedeng i-bypass. Kasi kung iba-bypass niya yan, yung mga digmaan na yan, di ba kada digmaan, ang daming mga namamatay na bata eh. Ano mang war, di ba? He can't bypass it. He never bypassed it for Adam. Di sana bypass niya na lang yung kay Adam. Sana hindi na lang nagkasala si Adam. O sana hindi niya lang pinalaya si Adam. Sana hindi niya lang kinaatop si Adam. Sana bypass niya na lang. Pero hindi niya ginawa kay Adam yun. At hindi niya rin gagawin niya na iba-bypass ang mga deaths of little babies. Marami mga bata na mamatay sa sa sakit. Di ba? Dahil lahat yan, mga kapatid, lahat yan ay God predestinated all things. Yung mga bata namatay sa war sa Syria, namatay. Hindi niya bypass. Kaya sabi ng iba, may Diyos ba? Ang Diyos niyo natutulog eh. Ang Diyos niyo masama. Bakit? Pinipirpit niya mamatay yung mga inosente.
Kaya maraming tao hindi naniniwala sa Diyos. Kasi kung may Diyos, bakit pinipermit niya yan? Maraming atheist ngayon. Di ba? Bakit pinipermit niya yan? Yung baby, biro mo, kasi silang pa lang, sanggol pa lang, ang dami ng sakit. Ang dami nakaturok na mga dahil may sakit. Sana binaypas na lang ng Diyos, dahil ang Diyos naman. Grace and mercy. Pero hindi sa sovereign doon. Ang sovereign niya ang kanyang salita. Di ba? All this death of little babies and everything in the wars and eternal crucifixion and the things we had. He can't bypass it. Hindi niya pwedeng i-bypass siya. Maging yung car accident, di ba? No? Hindi niya pwedeng i-bypass siya. Kung ano yung nakita niya ng cause of death ng tao, yun ang itatalaga niyang mangyari. Kaya, yan yung nangyari kay Buddy Banham. Nakita ng Diyos yun. Hindi ang Diyos ang may pakana. Hindi, gusto ko si Buddy Banham mamatay sa car accident. Diba? Itatalaga ako yung isang lasing na driver, magsasalubungan sila. Ayun. Hindi ganun. Nakita ng Diyos yung car accident. Tinalaga niya. Kung paano nakita niya rin yung car accident dyan sa NAIA Terminal 1, itinalaga niya yan. Kaya, God predestinated all things. Maging sa araw na ito, itinalaga niya yung araw na ito. Diba? Kung mabautismuhan natin, mamaya si Brother Juan, itinalaga ng Diyos na mabautismuhan siya sa araw na ito. Walang makakapigil. Diba? Unbelief does not hinder God. Kaya sabi niya, because that's the way He predestinated us. By foreknowledge. Hindi by His desire. Hindi by His mercy and grace. That's the way He predestinated us, by foreknowledge. Not because He desired that this person should be saved and this one lost. But He knew who would be lost and who would be saved. Nakita ng Diyos ang mamamatay sa car accident. Nakita ng Diyos ang mamamatay ng mga bata sa gera. Nakita ng Diyos may mga bata na mamamatay sa mga sakit. Itinalaga ng Diyos yun. Pero hindi yun perfect will ng Diyos. Diba? Pero ang Diyos ay gumawa ng kaparmaanan. Nagbigay siya ng healing sa mga magkakasakit. Nagbigay naman siya ng resurrection sa mga mamamatay. Yun yung grace and mercy ng Diyos. Healing, resurrection, body change, diba? Then rapture. Kaya, ang predestination, mga kapatid, ay mystery. Pero ngayon, kung naunawaan natin, hindi na mystery ang predestination. Pero noon, hindi natin alam na ang predestination, understanding pala natin, ay maling unawa ng predestination. So I hope naintindihan natin ang mabuti, lalo sa ating mga kapatid na matagal na dito, na ilang beses na lang napakinggan ito. Ito na siguro yung finality. Kasi may mga, siguro ilang beses ko na na-preach to, the predestination. May mga, siguro pang-4 na to, o pang-5. At every time na pinipreach ko ito, di ba may isa tayong kapatid na laging nakatutok. Tuwan-tuwa lagi, si Brother Aris. Tuwan-tuwa siya doon sa turo na predestination din. Di ba? Lalo na siguro, kung kapiling natin siya, siguro isa siya sa mga nagagalak ngayon, no? Na napakinggan itong mas malinaw na pagtuturo sa predestination. Diba? Ang tao nagkasakit, Brother Aris nagkasakit, nakita ng Diyos magkasakit siya. Tinalaga ng Diyos yun. Nakita ng Diyos na matay siya. Tinalaga ng Diyos yun. Pero hindi perfect will ng Diyos ang tao magkasakit at mamatay. Hindi yung kalooban ng Diyos. Pinirmit ng Diyos dahil yun ang nakita niya na mangyayari sa iyo. Nakita niya sa sunod na taon magkakasakit ka. Pinirmit ng Diyos yun. Pero naglaan siya ng divine healing. Pero magkakasakit ka uli. At mamamatay. Kaya ang Diyos ay naglaan ng ng resurrection. Kaya yung kapatid natin, hindi natin kapiling,
nakaraan ay ang kanyang 1-year death anniversary, dinalaw namin. Ang Diyos ay naglaan ng resurrection para sa kanya. One day, hindi na ako ang dadalaw sa kanya. Siya na yung dadalaw sa akin. At sasabihin niya, brother, it's rapture time. Diba? Kung mag-rapture na. Pero hindi natin alam, wala tayong foreknowledge. Diba? Hindi natin alam, Brad. Wala tayong foreknowledge eh. Ang pinanghawakan lang natin, mga kapatid, ay faith at ang mensaheng ito. Na kahit na sa ganitong sitwasyon, diba? Mostly sa atin, naka-online lang. Kaya ang ating talagang tunay na simbahan ay walang iba yung mensahe. Pero pinagpipray natin na pagkalooban niya tayo ng church building of course. Amen. Para meron talaga tayong bahay panambahan na talagang aatin na pupuntahan. Amen. At hindi lang ngayon nakatalaga. Kasi kung nakatalaga, dapat may simbahan na tayo. Pero naniniwala ako ang Diyos nagtalaga. Hindi lang natin alam kung kailan. Amen. Kaya God bless you all at pagpalain tayo ng Panginoon. Eksakto 12:00. Tayo tumayo na. Hallelujah, let's pray. Hallelujah. Dakilang Ama, salamat Lord sa iyong biyaya at habag at muli na